Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. Alright, welcome back to my channel mga guys. At magandang araw sa inyong lahat dyan kung nasa kayo sa mundo, no? Lalo na sa mga OFW natin dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. Eto, meron tayong bagong balita kay Inday Sara, no? Na galing siya nagpa-relax-relax na nood ng basketball, na ambush interview ng isang media. At maganda to kasi malalaman natin dito yung kondisyon talaga sa relasyon nila ni BBM, no? Kung ano pa talagang status. So far, maganda naman at maayos din. Kasi hindi rin maganda na agad-agad na si Sara sasanib sa anong mga oposisyon na kung sa isip niya na hindi pa naman dapat, no? Relax muna tayo, no? Dahan-dahan lang muna tayo mga guys. Abang-abang lang tayo. Huwag natin pangunahan si Inday Sara. No? Para sa akin, maganda tong ginawa niya. Nagpa-relax muna siya. At nabanggit talaga niya yung paano niya nagbigay ng resignation doon kay BBM. Yan. Panoorin natin ito mga guys. And don't forget to subscribe. Nag-enjoy daw sa panunood si Vice President Sara Duterte sa championship game ng basketball bilang bahagi ng pagdiriwang ng Duo Festival sa Davao City. Pagkatapos ng laro, nagpaunlak din siya ng selfie sa mga player. Ito ang unang public appearance ng Vice President simula nang i-anunsyo niya ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd noong nakaraang linggo. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang trabaho habang wala pa siyang kapalit. Nalulungkot daw siya sa kanyang pagbibitiw sa DepEd. Yung pagpunta ko sa mga schools, pakikipag-usap ko sa mga estudyante at pakikipag-usap ko sa mga guro. Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Personal daw niyang iniabot ang kanyang resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. Pero kumusta nga ba ang relasyon nila ng Pangulo? We are still friendly with each other on a personal level. Maayos naman daw siya sa kabila ng samot-saring reaksyon sa kanyang pag-alis sa gabinete. Hindi ko na kinonsider yung reactions ng mga tao. Kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Hindi raw niya kinukonsulta ang kanyang desisyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang walang consultation na with the former President Duterte. Sa akin lang yon. Pero may balak ba siya magbitiw bilang Vice President? Walang discussions about resigning sa Office of the Vice President. Ngayong wala na siya sa gabinete, saan na nga ba gugugulin ng bise ang kanyang oras? Nakatutok na tayo ngayon sa Office of the Vice President. Meron kaming 10 projects sa Office of the Vice President. Yan. Diba ayos lang din? Ayos lang din. Para sa akin. No? Huwag tayong pa-dalos-dalos mga guys. No? Kung si Sara may desisyon na kung gusto na niyang sasanib sa maisog, abangan lang natin. No? Huwag muna natin i-preempt. Kasi may mga pinangangalagaan relasyon din yan. Hindi naman kasi kapal mox na politiko yan si Inday Sara. Meron niyang magandang pagkatao niya, maganda yung relasyon niya, pinapakita niya talaga sa Pangulo, no? So, abang-abang lang muna tayo. Huwag muna tayong alboroto yung mga magabayan dyan at saka yung mga dilawan, no? Nag-aagawan na sila. Sila daw yung oposisyon. Ay, nako, mga grupo pa ni Tamba. Meron pa mga emergency meeting nila. Oh, diba? Masyado silang hot. Nag-resign nga lang si Sara, masyado lang hot. Maraming assuming. At ito pang survey, no? Na bagong survey na nagtabla daw sila ni ni Tulfo at saka si Inday Sara for presidential yun. Para sa akin, mahirap paniwalaan kasi posible naman na wala man tayong naririnig na masyadong toss up kay Tulfo. Lalo na sa OFW. Wala man nagparamdam ng mga OFW na yung survey naman kasi nila, mga ilan lang yan, mga 2,000 tao lang yan. So, kung sa random na ganyan, matimingan na
majority yung pabor sa kung kanino, ayun talaga ang lalabas sa survey. Di ba? So, mahirap din. Mahirap paniwalaan lang na nagtabla statistically sila ni Inday Sara at saka itong si Tulfo. Well, sabagay, si Tulfo, tumataas na talaga sa yung mga dating survey. Pero not to the extent na talagang magtabla sila ni Inday Sara. Para sa akin, mahirap paniwalaan yun. Itong si Inday Sara, grabe ng support, lalo na sa mga OFW, sa Maisog Rally, no? Maraming mga talagang naka-standby na supporter. Itong kay Tulfo, wala man tayong narinig na may mga ganyan. Diba? Titingnan din natin, no? This coming mga, lalo na papalapit na yung eleksyon, tingnan lang natin. No? At saka, wag muna natin pangunahan si Inday Sara. No? Hinay-hinay lang tayo mga guys. Hinay-hinay lang. Pabayaan lang natin yung mga tambalos at saka yung mga dilawan at saka mga pinklawan, yung mga pahayag nila. Di ba? Ngayon lang sila nagbigay ng pahayag. Kung hindi pa nagbitaw si Inday Sara, walang nagsasabing na kami ang ganito, kami ang ganyan. Nakakatawa itong mga to. Alright, thank you for watching mga guys.